Magbabasa at sasagot tayo ng mga comment sa YouTube. Gusto kong unahin to, no, kasi issue ata ito sa iba. Shoutout kay Charlie Mac 03. Konting context muna dito sa komenta niya. Nag-comment siya dito sa video kung saan nagpalit tayo ng genuine Honda na big fan, yung sa radiator fan. So nag-comment siya doon, "Sir, kamusta po? Ano po update? Kakabit ko pa lang sa akin, may nakita ko na review, mas uminit daw lalo kasi pabaliktad daw yung buga ng hangin imbis na papasok palabas daw. Salamat sa sagot." Well, actually, yung tungkol dun sa palabas at papasok na pasok ng hangin or nga, yung buga, dapat talaga palabas. Palabas siya as in sa may gilid siya bumubuga. Ang ginagawa ng fan ay hinihigop yan yung init na nanggaling dun sa radiator and then bubuga siya palabas. Kung mapapansin nyo kapag bumira kayo yung ilalim ng pinaka-radiator, may hangin dun. So, dun niya binubuga yung hangin. So, hinihigop ng fan yung init na galing sa radiator and then binubuga niya palabas yun. Hindi naman to hangin na papunta sa loob ng makina, no? So, hindi air-cooled ang mga engine ng Honda Click or kahit nyo sa PCX. Liquid-cooled ang Click at ang PCX. Radiator lang ang pinalalamig ng cooling fan o nung fan mismo na yon. And then, si radiator, pinalalamig niya yung makina. So, ganun siya. Hindi itong fan yung magpapalamig sa makina. May iba kasi na akala baliktad dahil yung sa fins, may nabasa ako na to dati on the same video. Pakita ko lang yung screenshot. Ayan, so ito dahil nakakabit na yung big fan, ikukumpara lang natin yung stock natin ito nandito pa sa akin. So tinatabi ko pa to just in case na magkaroon ng problema. 11 months naman na. So wala pa naman. Ito yung yun nga, yung big fan natin. Ayan. So, dito, medyo nagkakalituhan sila. Nagkakalituhan kasi sila dito dahil akala nila baliktad yung fins. Kasi dito, kung mapapansin nyo, ito yung mahaba. Ito yung basehan natin yung mahaba. Yung direction niya, papunta sa kaliwa. Then, pataas, diba? Pataas sa ganon. And then, yung dulo niya kasi is parang may curve pa. Tulad nito. Ayan. Doon sila nalilito. So, dito naman sa big fan, ganun din. Pakaliwa, pataas. Same lang yan. Doon sila nalilito kasi kala nila baliktad. Doon lang naman nalilito yung mga ibang gumagamit. And, isa pa, kung bibili kasi kayo ng ganito, yung mga big fan, make sure na genuine na yung bili nyo. Kasi, unang-una, ito, nabili ko dahil pang Honda nga siya. Genuine Honda. Wala na akong tinabas. So, wala na akong kailangan tabasin sa kung saan. And, ayun, ang katunayan nga lang, yun nga. Yung stock natin, kung mapapansin nyo dito, siguro, send ko na lang din yung screenshot. Kung mapapansin nyo, syempre yung stock may nakalagay na Honda. Nakapangalan yung Honda. Same sa yung ating Honda na big fan. Ayan, may Honda rin yan. So, make sure na may tatak na Honda. Or, bilhin na kayong genuine talaga. Para walang problema. Kasi, nabalitaan ko, yung iba, nagtatabas pa sa pinaka-cover mismo ng radiator or yung pinaka-housing. Kasi nga, mga sabihin natin na aftermarket yung kinukuha nila. Dagdag ko lang dito kasi marami rin nagtatanong na ito ba pwede sa ganito, pwede ba sa ganyan. Honda naman din to, Honda naman din niya. Sa nabilang ko kasi, ang sinabi lang din naman nila talaga is pang PCX 150 and Honda Click. Ito ay para dun lamang. So, wala nang iba, dun lang. Sa mga gusto na magkaroon ng mas malakas na hangin, meron naman siguro kay Koso na big fan na rin. Pero, hindi katulad ng ganito na pumipito. Sa akin, for safety, at para lang din sigurado kayo, bumili na kayo ng genuine Honda
part. So, shoutout ulit kay Charlie Max 03. Ito, nag-comment naman siya sa video natin nung nagpalit tayo ng caliper, ng brake caliper. Tsaka, pinakita rin natin yung bleeding process doon sa video na yon. So, shoutout kay John Dave Yuson 5389. Ang tanong niya is, boss, pag nag-brake master racing boy ako, need pang mag-upgrade ng caliper? Well, actually, hindi. Hindi naman necessarily required na magpalit ng caliper kapag nag-upgrade ka ng brake master. Pwede naman kasi yung, let's say, ano ba pinakamalaki na brake master, 22, 21? Oh, sobra naman yun, no? Pero kuwari, yung mga 17 piston na ganyan, pwede pa rin nang gumamit ng ganon kapartner yung stock caliper mo. So, okay lang naman yun. Siyempre, may iba lang yung feel ng preno, baga yung lalim, yung ganyan. Yun lang may iba doon. May iba, karamihan kasi ang ginagawa is nag-a-upgrade na rin ng caliper. So, para masulit din yung ganda or yung baga, braking performance ng brake master. So, parang okay naman na yung preno kapag nagpalit ka ng brake master at ganitong caliper o stock caliper. So, okay naman kung ano ka lang naman, bahay, trabaho, okay lang naman yon. Para masulit yung braking power ng brake master nila is nag-upgrade na rin ng mas malaki o mas maraming piston. Or let's say, 2-pot hanggang 4-pot. So, depende na sa kanila yon. So, kanya-kanya namang preferences yon at depende sa setup na ginagawa mo. Pero again, not necessarily required na magpalit ng brake caliper once nagpalit ka ng brake master. So, okay lang yan. Kahit stock lang yung iyong brake caliper. So, bilang example, isang Honda Click 150 na ginamit ni Motodeck sa karera kung saan talagang sobrang layo at kung hindi ako nagkakamali, 17 seconds ang gap. Yung Honda Click na yon naka-stock caliper lang. Pero big disc stock caliper yung sa harapan, ano. Pero yung kanyang preno is, hindi tayo sure kung anong size nun. Malaki-laki yung piston, sigurado. Either 14 or 17 yung kanyang brake master. So, again, hindi required magpalit ng caliper kapag nagpalit ka ng brake master. Okay, last comment na babasahin natin galing kay, hindi ako sure, Ian Alday or Alday. Walang magkukorek sa akin dito, so hindi ako sure kung tama yung pagkakapronounce ko ng pangalan mo. If pagkamali ako, I'm very sorry. Kay Ian. So, shoutout kay Ian. Actually, nag-comment siya sa isang short video natin sa YouTube. Doon, shinare ko yung CVT setup natin. So, maiksing video lang siya. Less than 1 minute lang. So, nang-comment siya doon, boss, required ba magpalit ng CVT pagka nagpalit ng JVT pipe? Required ba mag-CVT kapag nagpalit ka ng pipe? General na natin to, no? Wala ng brand. So, hindi required na magpalit ng CVT setup kapag nagpalit ka ng muffler or ng pipe. Pero, may factor din para maiba yung tunog ng iyong muffler. Yes, sinabi ko na para maiba lang ang tunog kasi hindi to para sa lahat. Kasi merong iba na stock yung CVT at okay naman yung tunog sa kanila nung JV or ng muffler nila sa stock na CVT. So, okay naman doon kapag nagpalit pa sila ng CVT dahil nga minsan or madalas tumataas ang RPM, may iba yung tunog niya. No? So, nasabukan na namin to sa bayaw ko. Nagpalit siya ng muffler. Nung una, medyo okay yung naka-CVT naman siya pero mababa lang yung kanyang RPM. So, hindi naman siya, baga average lang. Then, nagpalit siya ng spring, hindi ako nagkakamali, center spring, tsaka yung clutch spring na medyo may kataasan ng RPM. So, doon, medyo may hiyaw-hiyaw at medyo nagustuhan niya yung tunog nung muffler niyan nung nagpalit siya ng CVT. Based on our experience only, and naiiba yung tunog. So, depende sa inyo kung gusto nyo lang naman o hindi. So, again, hindi naman kailangan na magpalit ng CVT. Depende sa iyo kung gusto mo magpalit o hindi. Siguro, mapapansin mo naman sa mga naka-CVT setup, kapag mataas ang RPM, wow. So, syempre, ganun ang buga or yung tunog, may konting hiyaw sa
makina. And ganoon din epekto rin yun sa muffler. Siyempre, pag humiyaw, ang makina mo, ibubuga ng muffler mo yun na parang dikit-dikit na yung tunog. Hindi yung katulad na parang pag mababa ang RPM. Sabay ko lang, so shoutout kay Ramsky o Ramsky. Please, kung ano man doon, walang magkokorek sa akin dito ngayon. Ramsky 9195. So, good morning idol, watching from Iligan City. Nice vlog. Oh, nag-comment pala siya sa isang bagong series natin na may nag-comment. From Iligan. So, ang di ko ina-expect na gano'n na rin kalayo na narating ang ating video. Ako, inaasahan ko lang, medyo syempre Bulacan. Actually, sa Bukawi, wala naman masyadong talaga. Hindi naman, wala nakakilala sa akin dito bilang vlogger unless masabi ko sa kanila na vlogger ako. Pero yung on the road na may babati ka, automatic rider, wala namang ganun, walang ganun. Hindi ako sikat. And, in-expect ko lang syempre around Manila. Meron ng one time na na-experience ko na nasa Valenzuela ako, na nakasabay ko sa biyahe. Pasok ako sa trabaho at doon, binati ako, automatic rider, binati ako ganun. And sa, kung di ako nakakamali, Quezon City. Isang hindi naman siya moto meetup. Parang, kung di ako nagkakamali, ito ay dysfunctional meetup noon nila JMac at Gen1ZX. And nagpark ako saglit and meron, syempre, may mga fans nila na nakakilala sa akin kahit pa paano. So, binati ko na rin, syempre, bilang pag-acknowledge din sa akin. And yun, kayo, yung ibang nanonood, pwede nyo i-comment taga saan ba kayo at para malaman ko kung hanggang saan umaabot yung video na to. Again, that's the last comment na mababasa natin. And sa mga gusto pa, sa mga may mga tanong, pwede naman kayong mag-comments dito mismo o any motorcycle related tanong hangga't kaya natin sagutin natin. At sa mga nagre-request na gawa ng vlog, yung ganitong ganyan, yung ganito, gawin mo ng ganito, yung gawa mo ng video, yung ganito, please, pakihintay lang po kasi ang dami na po kasing, ayan, actually yung, ayan, makita ko lang sa inyo kasi, ayan, yung karamihan dito sa mga screenshots ko is mga comment ng mga galing sa YouTube. So, naipon na lang to na naipon. Pantay na lang po yung ibang mga tanong at kung meron pa mga tanong, syempre, welcome po. At tuloy-tuloy po nating sasagutin lahat yan. That's it. Till next episode. See ya. Bye.